Sinasabi ni Greed na ibigay niya sa kanya ang lahat ng recommended menu nila dito. Sinasabi ng panat na waitress na ang buong menu, isa-serve niya na lang lahat dito. Sa isip-isip ni Greed na sinasabi ni Heroy kung mas maraming binili mula sa merchant NPC, mas mabilis na lumago ang kanilang affinity, na nagpapadali sa pagkakalap ng impormasyon. Maayos na ang development ng lugar na ito para sa isang isla. Ang Silver Knight Guild ay medyo kahanga-hanga. Sinasabi ni Grid na pumunta siya dito para tingnan ang monster na tinatawag na Helgao. Alam niya daw ba kung nasaan? Natakot at sinasabi ng panat na waitress na bakit gusto niya makita yung devil na kumakain ng tao. Suicide na yan, hindi niya ba alam ang alamat ng Sword Saint Mauler na nagsil sa mga demonyo 300 taon na ang nakakaraan? Ginawa niyang abo ang katawan ng devil na yan, pero hindi natapos ang kaluluwa nito, kaya minsan pa rin ito lumalabas. Sa isip-isip ni Grid na ang legendary Sword Saint Mauler, isang halimaw na kahit ang ganyan lalaki ay hindi niya natalo, yung mga tao, sinasabi ng panat na waitress na expedition na ng Silver Knight Guild. Sinabi nila na muli magpapakita ang Diablo, nagtataka siya kung handa na sila sa flame. Kung plano niya makilala ang devil na yan, mas mabuting lagyan muna niya ng Firestone ang kanyang mga equipment, kailangan niya ito para malabanan niya ang itim na apoy ng Diablo, na mas mainit kaysa sa Jade Green fame ng Demonic Clan. Pumunta siya South Street at hanapin si Ellen, sabihin niya ang pangalan niya at ibibigay niya sa kanya ng mura ang presyo. Sinasabi ni Grid na si Ellen ba? Sinasabi ni Ellen na ang pagbabad sa Firestone sa kanyang espesyal na solusyon para sa dye. Ang dye ay ginawa sa paraang para na imbued ng enerhiya sa labas, kaya kung i-dye niya ang kanyang mga equipment na ito, mas mataas ang kanyang paglaban sa flames. Tinatanong ni Grid kung pwede rin bang i-dye ang armor ng Mithril. Sinasabi ni Ellen na ang mga Firestone ay isang simbolo ng harmony. Ito ay pwede sa lahat, sinasabi ni Grid na bato lang ito ay remarkable. Sa isip-isip ni Grid na maaari niyang maiwasan ang mga paso, salamat sa kanyang immunity sa mga pagbabago ng status, ngunit hindi ito ma-apply sa fire damage kaya kailangan niya ng resistance. Sinasabi ni Grid na ito ang kanyang armor at gloves. Sa isip-isip ni Grid na 20% lang ang fire resistant, ito ay sapat na. Sinasabi ni Ellen na huwag siyang mag-alala dito. Sa isip-isip ni Ellen na ang ganda at perpekto, skill ng isang dwarf. Hindi ito ginawa ng dwarf, ginawa ito ng isang craftsman na higit sa dwarves. Hindi pa siya nakakita ng ganito sa kanyang 56 na year career bilang dyer. Manghamangha si Ellen sa armor ni Grid at gusto-gusto niya talagang gawin ito, at sinasabi nito na please pagkatiwalaan niya siya. Ibubuhos niya ang kanyang kaluluwa para hindi magkamali sa kahanga-hanga artwork na ito. Nagsimula na si matanda Ellen na i-dye ang armor ni Grid. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya hinahayaan na pamatak kahit isang patak at kahit dumampi sa golden embellishment towel. Siya ay isang craftsman, higit pa dyan, may oras pa siya. Hindi niya hahayaang ang magandang opportunity na ito. Tumaas ang iyong pananaw ng 10, tumaas ng 20 ang iyong dexterity. May natutunan ka tungkol sa paraan ng pagdye ng damit at metal. Sinasabi ni Ellen na salamat, nag-enjoy siya sa paglikha ng isa sa kanyang pinakamahusay na gawain salamat sa kanya. To the point na gusto niya silang kopyahin sa isang painting ngayon. Sa isip-isip ni Grid na siya daw ba talaga ito ay dope. Isang Demon King mismo, perpekto ito sa kanyang panlasa. Isang oras ngayon till the Helgao raid, dapat siyang magsimula ng sneak-in ngayon. Gawin niya ng tama, Silver Knight Guild, sinasabi ng Silver Knight Guild na pagkatapos ng maraming pagkabigo, tumayo pa rin sila lahat dito. Ang Cockcrow Island ay isang lugar na opisyal na binigay sa kanila ng Eternal Kingdom. Kahit gusto ng Sakura Guild na kunin ang lugar na ito bilang reward sa kanilang ambag sa digmaan. Sinasabi ni Pixord na sila ang Silver Knight Guild, na represent ng Satisfy. Gagawin ito home ground kung saan ginawa ang mga Korean rankers. Pixord 16 na sa Unified Rank ang Silver Knight Guild's Guildmaster. Sa isip-isip ni Pixord na masyadong mahina ang standing ng South Korea sa Satisfy. Tinanggihan niya na si Yura at ang kahilingan ng gobyerno na sumali sa Hopeless International Competition. Ang dating reputasyon ng South Korea bilang pinakamahusay na bansa sa paglalaro ay bahagi ng kanyang pride, hindi niya hahayaan na mamatay yan bilang alaala.
Ngayong araw, tatalunin nila ang Helgao at ibabalik ang kanilang reputasyon. Ang lahat ay mag-move forward. Ito na ang South Korea ngayon kung saan nagpapatuloy ang opening ceremony ng very first international competition. Sa kasamaang palad si Kraugel, ang first sa unified rankings, ay naging opisyal na hindi siya sasali pero ang top 5, bukod ang first, sasali at hanggang 21 rankers sa top 50 sa unified rankings ay sasali kaya it's worth all the excitement. At sa kasalukuyan, ang kinatawan ng manlalaro ng United States ay nangako. Ang United States ay may comparatively high average level at isang top contender na may 6th na manlalaro na nasa top 20 unified rankings. Sa salungat, sa kabila ng hosting country, ang South Korea ay may prediction na may pinakamasamang team sa kanilang mahina na player base, may mga suggestions ang bansa na ang pagmas successor ay maaaring maging winning variable, magsisimula na ang paligsahan bukas, ang mga user sa Satisfy sa buong mundo. Mag-cheer, sinasabi ni Pan na ang daming fashionable. Ang cool, tingnan niya ang taong na yan, master, sinasabi ni Jishuka na tignan niya ang dinadaanan niya Pan. Mahigit 3 taon niya na siya kilala, hindi siya makapaniwala na ganitong ang lalaking ito. Sinasabi ni Rigas na parang recoil ang paglabas sa tunay na mundo mula sa Satisfy. Okay lang daw siya, sinasabi ni Jishuka na siya ang nasa worst state dito, Rigas. Sinasabi ni Rigas na ang bansang ito ay ang taekwondo country. Sinasabi ni Pan na nakakahiya naman, hindi nakasali si Kraugel. Isang pagkakataon na labanan siya. Pero I guess dapat siyang makontento sa mga natitira. Sinasabi ni Rigas na walang pakialam ba ang Spain sa mga achievements? Ibang-iba ito sa England, sinasabi ni Pan na parehas lang sila. Personal goal lang ito, sinasabi ni Rigas na ibig niyang sabihin. Excited din talaga siya sa home country ng taekwondo. Mahigit 1 dekada na siyang sa taekwondo national athlete, pero ngayon lang siya nagpunta dito sa edad na 26. Sinasabi ni Pan na tiyak na magbibigay ng spotlight ang media sa US malamang dahil ang kanilang average level at bilang ng rankers ay overpowered. Sumisigaw at sinasabi ni Jishuka na saan daw impyerno nagpunta si Greed. Nagulat sila Pan at Rigas at sinasabi ni Pan na hindi pa rin ba siya sumasagot master? Sinasabi ni Jishuka na hindi pa rin niya nabasa, ang asshole na yan. Hindi naman siya sumali sa opening ceremony. Sumali daw ba siya sa competition? Nasaan siya at anong ginagawa niya? Nagsimula na silang atakihin si Helgao. Sinasabi ni Pick Sword na isang flame at naging kalahati ang kanilang guildmates. Ito ay isang failure na naman, sinasabi ni Grid na nagtataka siya kung bakit na-disable ang stealth niya. Na-detect ba siya ni Helgao? Hindi niya na kailangan ito. Inalis na ni Grid ang kanyang cloak. Kailangan niya ng magmina ng mabilis at umalis. Sinasabi ni Rigas na para walang pansin ang Korea sa kompetisyong ito, bukod kay Yura. Karamihan ng mga user sa Korean team ay evaluated bilang pinakamahina. Malamang ibig sabihin hindi naman sila viewed ng mga competitor. Maraming rankers ang sasali kaya it makes sense. Gayunpaman upang makamit ang layunin, ang pagtitiwala sa kompetisyon ang priority. Sinasabi ni Jishuka na babalik na siya sa hotel, mag-login na siya sa Satisfy ngayon. Itatanong niya si Greed kung ano ang kanyang address. Sinasabi ni Pan na sobrang nag-alala siya kay Greed at sinasabi ni Rigas na duda siya na yan lang ang dahilan. Sinasabi ni Pan na ang competition ay still competition. Mag-isip na lumaban sa isang ranker, kapaki-pakinabang ang magbuo kahit 1% ng experience. Sa tingin niya ba magpapakita si Greed? Tumatawa at sinasabi ni Rigas na kung ginawa niya siguro magugulat ang lahat. Tignan niya ito, sila lang ang nag-iisang kinoconsider ng South Korea na pinakamahirap na obstacle para manalo, sa mga taong nagbibigay lamang ng pansin sa US tiyak na magiging big deal. Sinasabi ni Pan na noong unang narinig niya ang tungkol sa kompetisyon, wala siyang pakialam, pero ngayong nagsimula na talaga, nagsimula na siyang maging motivated. Sinasabi ni Jishuka na lahat tayo ay nasa top 15 ng unified rankings, I'm sure makakascore sila ng mataas, kahit anong resulta. Ibabalik ng kompetisyong ito ang reputasyon ng SEDECA, mula sa mga equipment na ginawa para sa kanila ng nakaraang 4 na buwan, lahat ay naging mas malakas. Nakikita nating si Greed na nagmimina sa harap ni Helgao, hindi niya ito pinapansin, malakas ang mga pagsabog sa mga atake ni Helgao kay Greed, nakatayo lang ito at hindi pinapansin,
Gulat at nagtataka si Pixord kung bakit ayos lang siya at hindi pa ito makapaniwala, sinasabi ni Jishuka na sa kanilang guild. Walang ibang guild, sinasabi ni Grid na wala lang ito, dahil siya ay overgeared.